Ka-Express, nakakagulat ito. Kay Soto, hinihintay na ng mga NBA teams ang kanyang pagbabalik dahil gusto nilang makita kung ganun pa rin ba ang kanyang laro. Kung hindi pa lang sana nagka-injury si Kai, ay siguradong nakakuha na siya ng NBA team this year. Nakikita na kasi ng mga NBA teams kung papaano nag-dominate si Kai versus Latvia at New Zealand. Pero naantala ang lahat nang nagka-injury siya. At dahil dito, ang NBA na ngayon ang nag-aabang sa pagbabalik ni Kai. At isa sa posibleng destination ni Kai next year ay ang Houston Rockets to form a Pinoy connection with Jalen Green na isaling Pinoy. Bakit ito nasasabi natin? Well, isa kasi ang Rockets sa mga NBA teams na mahilig kumuha ng mga centers. Ang dami nilang sentro. Nandiyan si Alperen Sengun, Stephen Adams, Jack Landale, at Anthony Dante. So in other words, mahilig sa big men ang Rockets na bihira ngayon sa NBA. And for sure, gusto pa ng Rockets na mag-improve pa ng husto ang kanilang front court. At dito na pwedeng ipasok si Kai. Well, hindi na bata si Stephen Adams at hindi rin naman gaanong kagaling si Jack Landale, kaya who knows, baka i-consider nila si Kai Soto next season. At kung mangyayari ito, hindi lang ang kombinasyon ni Kai at Jalen Green ang ating abangan, kundi ang kombinasyon ni Kai Soto at Alperen Sengun to form a Twin Towers. Si Kai at Alperen naman ang forward na sa palagay ko will dominate in the NBA. Pareho kasi silang skilled big men at interchangeable ang kanilang position. It will surely create a lot of mismatches dahil sa kanilang skills and height. So ano sa palagay nyo, Ka-Express? Kukunin kaya si Kai ng Houston Rockets next season? Ka-Express, may napakalaking balita tayong pag-uusapan ngayon na tiyak na magpapasyak sa inyo. Akalain mong kahit hindi pa fully recovered si Kai mula sa kanyang injury, ay pinagmamasda na pala siya ngayon ng ilang mga NBA teams. Yes, you heard that right. NBA teams mismo ang naghihintay sa pagbabalik ni Kai at ang isa sa pinakamatinding posibilidad, baka ang susunod niyang destino ay ang Houston Rockets. Kung iisipin mo, Ka-Express, ilang buwan lang ang nakaraan, ay maraming nagsabi baka hindi na umabot si Kai sa NBA. Pero ngayon, mismo ang mga scouts at insiders sa NBA ang nagsasabing watch out kapag nakabalik na siya 100%. Nagsimula ito nang napanood nilang muli ang kanyang mga performances sa FIBA World Cup, lalo na nung kalaban natin ang Latvia at ang New Zealand. Kita ng buong mundo ang pagkadominante ni Kai sa loob ng court, yung composure, basketball IQ at presence niya sa ilalim ng ring, talagang pang-NBA na. Pero syempre, hindi naging madali ang lahat. Naputol bigla ang momentum ni Kai dahil sa isang injury. Kung tutuusin, kung hindi lang talaga siya nasaktan, malamang ngayon pa lang, may team na siya sa NBA. Pero Ka-Express, minsan kailangan muna nating harapin ang pagsubok para mas lalong mapatunayan ang ating sarili. At yun nga ang nangyayari ngayon kay Kai. At ang nakakagulat dito ay ang lumalakas na usap-usapan na isa sa mga teams na may interest kay Kai ay ang Houston Rockets. Yes, Rockets. At bakit nga ba sila ang posibleng bagong tahanan ni Kai? Well, simple lang, may Pinoy connection kasi tayo dyan. Naalala niyo ba si Jalen Green, ang half-Filipino guard na naging number 2 overall pick ng Rockets ilang taon nang nakaraan? Alam ng lahat na mahal ni Jalen Green ang kultura ng mga Pinoy at proud siya sa kanyang pinanggalingan. Ilang beses na rin siya bumisita sa Pilipinas at kitang-kita natin sa interviews na gustong-gusto niya na mag-representa sa bansa. So imagine this, Jalen Green at Kai Soto, isang Pinoy duo sa NBA. Pero hindi lang dahil kay Jalen, kaya posibleng makuha si Kai ng Rockets. Isa pa sa mga dahilan ay ang playstyle ng team. Kung mapapansin mo, Ka-Express, isa ang Rockets sa mga natitirang NBA teams na may malalim na front court rotation. Nandiyan sina Alperen Sengun, Stephen Adams, Jack Landale, at ngayong season nadagdagan pa ni Anthony Dante. So ibig sabihin lang yan, may pagkahilig talaga sila sa big men, lalo na sa mga centers na may skills at potential.
Well, kung tutusin, bihira na sa NBA ngayon ang mga teams na nagpapahalaga sa traditional at hybrid big men. Mas maraming teams ang gusto ng 5-out offense, puro shooters. Pero hindi ang Rockets, sila yung type na team na gustong kontrolin ang paint, palakasin ang depensa at mag-dominate sa boards at doon papasok ang value ni Kai. Well, alam nating lahat, hindi pa man siya nasa NBA, pero si Kai ay NBA ready na ang frame. At 7'3" height, halos hindi mo na kailangan ng ladder para abutin ang ring. Pero hindi lang ang height na meron si Kai, meron siyang soft touch sa perimeter, excellent passing for a big man, at kaya niyang mag-step up para mag-3. Well, sa madaling salita, modern big man ang kanyang laro, bagay na bagay sa Rockets. At hindi lang dahil bata pa si Kai, kaya siya valuable. Tingnan mo si Steven Adams, kahit medyo may edad na matibay pa rin. Si Jack Landale naman, hindi pa rin niya napatunayan na consistent contributor siya. Kaya ka-express kung ikaw ang management ng Rockets at naghahanap ka ng next generation big man, bakit hindi si Kai? Isipin mo, Kai Sotto alongside Alperen Sengun, twin towers na parehong may finesse at court vision. Hindi lang sila magiging wall sa depensa, kundi magiging nightmare sa opensa para sa kalaban. Interchangeable ang roles nila. Si Sengun kayang maglaro sa labas, kaya rin ni Kai. Pareho silang kayang pumasa, mag-cut at mag-shoot. Match made in heaven, ika nga. At kung mangyayari ito ka-express, hindi lang ito magiging isang simpleng roster move, ito ay magiging historic moment para sa Philippine basketball. Dalawang Pinoy nagsasama sa isang NBA team. So isipin niyo yon ang impact niyan sa susunod na henerasyon. Yung mga batang Pinoy na nangangarap maging pro bowler, bigla sila magkaroon ng bagong inspirasyon, hindi lang si Jalen Green, kundi pati si Kai Sotto. Pero syempre, kailangan muna nating maging realistic, hindi automatic ang lahat. Kailangan munang ma-recover ng husto ni Kai ang kanyang injury. Kailangan niyang ipakita na kaya pa rin niyang maglaro sa high level sa mga susunod na international tournaments o kahit sa Summer League. At higit sa lahat, kailangan niyang patunayan na mas ready na siya ngayon, mentally, physically at emotionally, sa demands ng NBA life. Kaya nga kahit wala pa sa NBA si Kai ngayon, lahat ng mga mata ng basketball community nakatutok pa rin sa kanya. At sa oras na bumalik siya sa court at makitang healthy at dominant ulit, tiyak na hindi lang Rockets ang magiging entresado sa kanya, baka pati ibang teams ay makipag-agawan para makuha si Kai. Pero aminado tayo, kung may team na pwedeng maging perfect fit para kay Kai, yun na nga ang Houston Rockets. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.